Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon mga ka-Isabelenyo, muli sumasa inyo ang pinakabagong episode ng ating programang Isabela Connect ka dito. At syempre kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Mainit pa nga ho no, sa kape ang ating pag-uusapan ngayong araw dahil ang buong bansa ay nagbubunyo pa rin ho sa paglabas ng resulta ng 2025 bar examinations. At sa gitna ho ng libo-libong kumuha ng pagsusulit, isang anak nga ng Isabela ang nagningning at pumasok ko sa top 20 at hindi lang yan, dagsa rin ho ang saya dito ho sa ating Kapitolyo dahil isa sa ating mga masisipag ho na kawani sa Pamalang Palalawigan ay ganap na rin hong abogado. Kaya naman ngayong hapon kikilalanin ho natin ang mga bagong katuwang ho natin sa katarungan. Ito ho ang programang naglalapit ho sa inyo kaya tumutok lamang sa mga kwento ng tagumpay at serbisyo. Ang atin hong Isabela Connect ka dito program. Anyway, kasama ho natin ngayong hapon ang pride din ho no, ng Kabatuan Isabela at ng University of La Salette ang nakasungkit ho ng ika-9 na pwesto sa nakaraang bar examination. Walang iba kundi si Attorney Richmond Bulan Lucas. Attorney, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon po, Sir Ezekiel. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood po. Opo, at syempre kasama ho no, ni Attorney Richmond, a very proud father. Walang iba kundi si Tatay Juan. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Papasalamat na po ako dito at na-proud akong isang magulang na magkaroon ng anak na si Richmond. Naiyak tuloy ako. Sige, pagpapatuloy ho natin no, yung iyakan moment ho na yan. At syempre, hindi rin ho magpapahuli ang ating hong pambato mula ho sa Provincial Government of Isabela. Isang inspirasyon ho sa mga nagtatrabaho habang nag-aaral. Ang atin naman hong bagong abogado, si Attorney Shirley Emily Galamgam Reyes. Welcome ho, Attorney, sa Isabela Broadcast Center. Good afternoon po at magandang hapon po sa lahat po ng ating manonood. Nako naman, at syempre, ako ho talaga'y kinakabahan din. No? At syempre, at the same time, nai-inspire ho ako dahil ho kasama ko yung mga, syempre, fresh, no? From the result ho ng bar examination. Alam ho ninyo mga attorneys, nakikita ho no, ng mga tao ang dulo ho ng inyong tagumpay, ang pagpasa at pagiging hong top-notcher. Pero gusto naming hong masilip ang likod ho ng kortina, kumbaga, gusto ho naming malaman ang mga luha, mga puyat, at ang simpleng pamumuhayo ninyo habang binubuo ang pangarap ho ninyong maging abogado. Pero bago yung mga katanungan, kumusta muna yung pakiramdam? Nag-sink in na ho ba sa inyo na isa ho kayo sa mga libo-libong talaga namang pumasa ho sa isa sa pinakamahirap ho na pagsusulit, ang bar examination? Attorney? Nasa cloud 9 pa po ako. Hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko pa po ngayon, sir. Blessing po talaga to. Hindi po ako lang ang may gawa nito, kundi bigay po ng Panginoon. Kung wala po siya, hindi ko po to kinaya. Naalala ko lang po, share ko lang po, or ma'am, share ko lang po, no. Lagi po, bago po mag-start yung 8 o'clock, puro dasal po yung quiet time na 30 minutes po. Puro dasal po ang ginawa ko. At pag magbebel na po, naaalala ko lagi, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, halika na. Sagutin na natin to. Ako naman talagang ramdam ho natin no yung presensya kumbaga ng Panginoon. How about Attorney Shirley? Nag-sink in na ho ba or tulad ho ng Attorney Richmond na nasa cloud 9 pa rin? Cloud9 pa rin po. Kapag tinatanong po ako, kino-congrats po ako, sabi ko po, naawa lang sa akin si Lord. Kasi matinding dasal din po. As in, kapag hindi po ako, parang hindi ko po maintindihan yung tanong. Nagpe-pray po ako, munti ka na pong prayer ang may type ko sa sobrang pagpe-pray ko.
Talagang sobrang prayer lang po talaga. Lalo na po nung naghihintay po ng result. Talagang sa katedral pa po ako naghintay. Oo naman. Anyway, sige, mas mamaya aalamin ho natin no yung mga syempre mga journey ho ninyo. Pero eto muna, kumustahin muna natin si tatay, no? Very proud father. Sa kanya hong anak na syempre pumasang lawyer at the same time may pa-bonus pa nag-top 9. Kumbaga, so ano pong pakiramdam? Same feeling ho ba sa anak or iba ho ang feeling ng isang tatay na meron na hong isang abogado? Ibang feeling ng ama na may isang abogado na nagtap pa. Napaka sarap pakinggan sa dibdib. Sa totoo lang, lalo wala lang yung ina nila na almost 10 years nang nawala. Nagtap pa. Kaya proud na proud ako sa kanya. Nako naman, oo. Sayang attorney, dapat sinama mo din si yung parents. But anyway, may mga susunod pa naman. Sige, dito ho muna tayo, no? Sa atin ho kasi nagkakaiyakan na rin ho ata tayo dito, even si Sir Arnel. Nakaka-proud din ho naman mga attorney. Pero ito, kumustahin muna natin para naman makita. Ang dami ho kasing nagtatanong, ano ho ba yung sekreto? Ano ho ba yung kwento ng mga pumasang mga lawyers? Una, sa law school days, kumbaga, sinasabing ang law school ay isang marathon at hindi kumbaga sprint, kumbaga, no? Attorney Richmond and Attorney Shirley, may mga pagkakataon po ba noong nag-aaral po kayo na naisip ninyong sumuko o yung tinatawag ho nating burnout? Paano ho ninyo nalampasan yung mga gabing puno ng pagdududa, gabi kasi usually night class naman ho, no? Yung pag-aaral sa law school. Attorney. Ako po, napakaraming pagkakataon po talaga yun, no? Pero sa tuwing pasuko na po ako, pinapagalitan naman po ako ng magulang ko. Parang wala po akong karapatang sumuko. Kaya mo yan, sabi po nila. Para sa'yo yan, hindi naman para sa amin yan. Sabi. Ayun po, pa-breakdown pa lang ako. Nahiya na ako. Parang, pero maganda rin po yun kasi wala man po akong choice. Tama po sila, ikikinaganda po talaga ng buhay ko. Yung galit naman ho na yun, kumbaga, may tiwala ho sila sa inyo na kaya mo. How about Attorney Richmond? Gaya nga po nang nakwento ko sa ibang interview, sir, ilang beses po akong paulit-ulit na huminto at bumalik ng paglolo. Obviously, mabilis akong ma-burnout. Pero bakit ganun? Kabaliktaran po ng parents ni ma'am, ni attorney. Si father naman po, ikaw. Support lang din Supportive siya. talaga po siya. Minsan po, nasisi ko na nga po siya sa sobrang supportive niya po sa akin na di mo kasi ako pinilit eh. Tignan mo, abogado na yung mga kaklase ko. Ganun. Ganun po. Magkakaiba din kasi yung yung perception kumbaga ng mga parents. Meron naman yung sa tingin nila is kaya mo naman yan, sige push lang. Yung iba naman, meron naman yung parents na nakikita na nagsistruggle na talaga. So, yun naman yung iniintindi. Sige, alam kong kaya mo pero kung yan yung gusto mo, sige lang. Anyway, ano yung pinaka hindi ho ninyo malilimutan mga attorney na karanasan sa loob ho ng classroom? Yung tipong matinding terror professor, yung muntik na ho kayong hindi makasagot sa recitation, mga ganun moment. So, may mga ganun din ho ba, Attorney Richmond? Meron po, sir. Yung professor ko po si Judge Obedosa. Sa sobrang strict po niya. Ano po ka, Judge? Judge. Pinapapatay niya po yung ilaw para wala pong kodigo. So, wala pong ilaw. Nagre-recitation po kami ng walang kodigo, wala kaming pwedeng tignan, kundi dinigan lang. During online class? Hindi o. Sa class. Face-to-face? Sa face-to-face po. Okay. Patayin lahat ng ilaw. Ganun po katindi. At least mas matuturing mang terror or mahigpit or strict isa naman sa naging way para kayo po ba sa Yes. kay Attorney Shirley? Hindi ko na po pangangalanan yung professor. Baka po sa testimonial po namin mabagalitan po ako. Anyway po, prof po namin siya na specific word by word po dapat ang sagot.
Tapos, may time po na kapag mali po ang isang word mo, in, on, or kahit ano pa po, talagang magagalit po siya. Ang tingin niya na po sa'yo, congressman. Pinopromote niya po naman kami. Nagiging kongrehista na po kami kasi may iba na po kaming definition. Yun po. Pero malaking tulong po yun nung bar kasi at least alam po namin na hindi lang po namin siya inaral sa isip. Isinapuso namin siya. Oo, anyway. Yung yung sinabi po na Attorney Richmond Taiwan, no, na okay, ayaw ko na. Stop muna ako, then mamaya, sige, sasabak ulit. Ano ho ba yung nasa isipan ho ninyo bilang tatay na ganun yung approach sa inyo ni Attorney Richmond that time? Pinabayaan ko lang siya dahil alam ko naman na may kakayahan siya. Pero hinintay ko yung gusto niya. At that time, ayun, na-achieve na yung time. Ngayon, na talagang nakuha niya. Talaga, iba yung no? Ilang beses kasi mga sir na huminto. Oo. Pinabayaan ko lang. Oo. Okay. Ganun, sir. So wala naman po yung yung tipong sayang naman kung hindi mag-aaral yung anak ko. O mga ganung moment. Ay, hindi. Binayaan ko lang siya, sir. Okay, sige. Pagdating mo sa mga review, no, mga attorney, ang review para ho kasi sa bar, ang itinuturing ho na pinakamahirap din na I think 6 ho na buwan na preparation sa buhay ho ng isang aplikante, kumbaga. Sa loob ho ng panahon iyon, ano yung itsura ho ng inyong araw-araw na pamumuhay? Meron ba kayong mga ritual, mga bagay na kailangang isakripisyo muna? Like, social media, yung paglabas, kasama ho ang pamilya, lalong-lalo ng pinaka-importante talaga yung pagtulog. So may mga ganung moment po pa? Ang sinakripisyo ko po yung oras ng pahinga talaga. Tapos sa araw-araw po nung pagre-review, sobrang mas disiplinado po. Nakatuon lang po talaga ang attention ko sa layunin kong makapasa. Yun lang po. Disiplinado po yung oras ko, may limitadong oras lang po ako sa personal kong gawain. Tapos bawat page po, sinisigurado kong every hour, makaka 10 to 16 page po ako. Kapag hindi po, i-overtime ko pa po siya. Ganun po. Grabe naman, no? Pero feeling fresh pa rin naman kayo today. Salamat Kahit po. na kahit yung sa nakripisyon yung fresh pagtutulog. Salamat. Parang di ba, pwede siya pang beauty contest pa rin si Attorney. But Attorney May pagrampa po. Richmond. Gaya po ni ma'am, dinisiplinahan ko po talaga yung sarili ko sa time ng pag-aaral. Number 1 ko pong kinat yung social media. Pero binigyan ko pa rin ng konti. 1 oras sa isang araw yung social media po. Tapos, sabi ko nga, holistic approach ang ginawa ko. Hindi lang dapat puro aral. Dapat yung health din, di mapabayaan. At syempre, yung spiritual. Tsaka yung support ng family. Lagi akong tumatawag sa tatay ko, sa kuya ko, sa anak ko. Nagbi-video call kami pagkapahinga ko. At isa rin sigurong nakatulong sa akin is yung, especially yung bar exam na mismo, yung diet, yung dapat yung healthy diet all throughout the review, the preparation. Hindi pwede yung mga pinili ko talaga. Sabi nga nila ang OC ko. May ikukwento lang sana ako, no. Sa hotel na pinagstayan ko, sobrang kilala ko doon sa sobrang kaartihan ko. What do you mean ba sobrang kandahan pa tayo? Ayoko ng maingay. Ayoko ng maraming palakad-lakad sa aisle. Tapos, ayoko ng madumi. So, na-force yung pinagstayan kong hotel na mas madalas maglinis. Ewan ko kung nakatulong po yun, pero nakiusap po talaga ako sa management na pagbigyan ako at nagpapasalamat po ako na lahat ng request ko po, kaartihan ko kako nga, pinagbigyan po. Ang pagkain ko po nun, pinapadala ko po. Ay, may nagpapadala po ng pagkain sa akin from Isabela.
kung hindi lang po makakarating, saka lang po kakain sa labas. Ganun ko po siya sineryoso. Oo, kumbaga healthy lifestyle in general, kumbaga healthy environment. Mas maganda rin kasi ganun na, Attorney Shirley, na syempre, papasok ka sa room mo, magre-review ka, makita mong makakalat, o di parang hindi ka makakonsentrate, kumbaga. Anyway, Attorney Richmond, bilang isang top-notcher naman, gaano kahigpit ho ang inyong study schedule? At even, Attorney Shirley, bilang kayo ho'y nagtatrabaho, paano mo pinagkasya naman yung 24 oras para ho sa trabaho ninyo, sa pamilya, at pagbabasa ho ng makakapal ho na libra, Attorney Shirley? Ako po, pagdating po sa trabaho, ginagawa ko po ng tama yung trabaho ko. Or tinatry ko pong tapusin ng mas maaga yung trabaho ko para kahit paano po makapag-scan pa po ng notes. Then kapag on the way naman po sa school na magre-review, either ire-review ko po yung kaibigan ko or ire-review niya po ako. Depende po kung sino po ang nagde-drive sa amin. Add ko lang po mention ko po siya kung okay lang. Sige, right po. Attorney Jade De La Cruz, congrats po sa atin. Siya po yung kaibigan kong kasama ko po talaga sa law school. Anyway po, then kapag after po ng klase, on the way na naman po pa uwi, pag-uusapan na naman po namin yung klase namin. Tapos pag uwi po sinisigurado ko pong kahit paano may oras po ko sa mga anak ko, sa pamilya ko, especially mga anak ko po. Kasi pag uwi ko po either patulong na po sila or patutulugin na lang po. Ganun po. Or tulog na po minsan, parang umaga ko na lang po sila makikita. Ganun po. So take note ha sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga law students out there. Okay, yung isa ho sa tip ho na yan ni Attorney Shirley. About Attorney Richmond, bilang top-notcher, siyempre marami hong gustong malaman kung ano naman yung study habit ho ninyo, yung style ho ninyo. Ang style ko po talaga, inoorasan ko po yung pag-aaral ko. At binigyang importansya ko po yung quality over quantity. Hindi po ako tumingin sa dami ng pages kung na-absorb ko ba. Kahit po sa 4 na oras yun, 30 pages lang po yung nabasa ko. Kung alam kong gets na gets ko po yung topic, saka lang po ako nag-move sa ibang topic po. So not necessarily naman na i-memorize, kundi intindihin. Opo, weakness ko po yung pag-memorize. Kaya yung inintindi ko na lang po at in my own words na po. Doon yung pagsagot ko po, ganun na. Hindi po masyadong intoto sa, hindi kagaya po nung professor ni Madam. Mga kanya-kanyang style ho naman. Naalala ko tuloy si isang judge, sabi niya, hindi naman necessary na i-memorize, kundi intindihin. Memoryado mo nga pero hindi mo naman pala naintindihan. So how are you going to apply it? Sa likod ho, ng bawat abogado ay may mga taong talaga na sumuporta sa inyo ho. So sino-sino pa po ba yung inyong mga naging support system? At sa mga panahong pagod na ho kayo, ano ang nagsilbi ho ninyong anchor o sandigan para ho magpatuloy? Maliban ho sa mga nabanggit ho ninyo kanina. Attorney Shirley. Ako po, may mention ko po talaga yung nanay at tatay ko talagang mga oras po na wala ko sa pamilya ko, sila po yung nagpuna ng pangailangan na oras na kailangan ng mga anak ko. So, yung asawa ko po ay seaman. So, wait lang, naiyak na ako. So, lahat po ng pressure or comment sa magiging sa anak ko, magre-reflect po siya sa akin. Wait, I'm sorry. Kaya thankful po ako sa magulang ko na nandyan po sila. Throughout po. Pati po nung review, nagsakripisyo po yung asawa ko. Isang contract po siyang hindi sumakay para po mag-alaga naman po ng anak namin. Yun. Then, hindi ko po alisin sa picture po yung mga kaibigan ko, katrabaho ko po sa Kapitolyo, syempre po. Tapos, syempre po yung mga pamilya ko din po na nag-pray para sa akin. Para sa amin po ng mga nag-take ng bar. Then, syempre po, PGI po talaga, dahil pinayagan po nila ako mag-study leave. Thank you po sa inyo. Sa lahat po ng nag-process po ng study leave ko po, salamat po. Sa pagpasa ko pong ito, ibabalik ko pong serbisyo para sa bayan. Oo, naman. How about Attorney Richmond po, sir? Bukod po kay Papang, yung kuya ko po na nasa
abroad po. Lagi po siyang available matawagan kahit pagod po siya sa trabaho. Pag isang tawag lang, sasagutin po ako noon. Tsaka mga kaibigan ko din po, mga nauna na pong naging abogado. Sila po yung nakatulong sa akin kasi nagpaka-OC po ako sa sasagot. Napaka swerte ko po at may mga kaibigan akong nauna na pong nag-take at nakapasa na napagtanungan ko po kung paano atakihin yung bar. So every time po na may mock bar o may gusto akong sagutin, papakita ko po sa kanila kung tama ba, pulido ba, maganda ba. Ganun po. At may open naman po sila, ready po silang tumulong kaya sobrang pasasalamat ko po. Tsaka syempre yung moral support po nila. Kasi ako kasi po inisip ko yung mga naka-experience talaga dapat yung tanuhin mo eh. Regardless naman po kung pumasa o hindi. May natanong pa nga po ako na hindi naman po pumasa. Hindi po pinalad nung unang take. Pero nakita niya po yung mali niya. In-apply niya po inalis niya po yung mali niyang yun at nakapasa po ngayon. Kasabay po kaming pumasa. Tinago niya pa nga po yun. Hindi niya sinabing magte-take siya ulit. Yun, tinatanong ko po siya doon. Siyempre, bukod sa paano mo nagawa, ano yung pagkakamali? Kaya tinanong ko yung mga pumasa, tsaka yung mga hindi pinalad. Tinanong ko yung pumasa kung anong ginawa niya. Kasi mataas din po yung rating nun. Anong ginawa niya? In-apply ko po. Tapos nagtanong din ako sa mga hindi pinalad, ano sa tingin mo? Ang dahilan kung bakit hindi ka pumasa. Interview. Mahalaga po sa akin yun noon. Binigyan ko po siya ng halaga na, syempre, strategy. Lahat ng paraan kung paano mas mamamaximize yung chance na tumaas yung grade. Not necessarily po na mag-top kasi wala naman pong sigurong nag-bar na hindi pinangarap mag-top. Pero wala naman po yung sinabi sa sarili, magtatap ako. Wala. Ewan ko lang po sa mga ibang schools na sobrang gagaling ng mga estudyante. Pero ano yun? Kasi on-off yung pagpasok ho ninyo sa law school. After ho ng graduation ho ninyo, agad ho ba kayong sumabak sa bar? Or naglalo muna kayo, okay, wait lang. Hindi muna ako ready for bar exam. Yes po, nasabi ko na rin po sa ibang interview na hindi po ako sumabak kagad sa bar. Kasi alam ko po sa sarili ko, sa sobrang haba po nung sabi mo nga sir, on and off nung law school ko, sabi ko sa sarili ko, masyado naman akong mayabang kung i-underestimate ko yung bar na sa haba na yun parang wala lang. Parang sobrang dali. Kaya sabi ko, hindi pwede. Tinandaan ko yung narinig ko sa isang lecture na never underestimate the bar and overestimate your preparation. So, kumbaga, nagkaroon ka ho that time ng self-assessment. Yes po. Kung hindi ko naman kaya, bakit ko pipilitin? Ganun ho yung nais na iparating ho ni attorney, which is good. No, wag mong ipilit kung hindi pa talaga. Pero yung iba naman, after ng graduation, na-assess din nila yung sarili nila. Okay, kaya ko naman na. Yes. So that's the time na ano. Anyway, Attorney Shirley, bilang isang kawani ho naman ng pamahalaan, paano mo naipakita ho sa iyong mga kasamahan sa Kapitolyo na ang isa hong simpleng kawani ay pwedeng mangarap at magtagumpay ho sa pag-aabogado? Para sa akin po, kung gusto mo talaga, magagawa mo. Kahit na magkaroon man po ng mga sign na wag muna, mga ganun po. Kung gusto mo, ipilit mo, syempre. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi binigay sa'yo, ulitin ko. Kasi ang view ko po, pag may naibagsak or hindi ka pinalad sa isang bagay, at least may chance ka sa second view. Mas maiintindihan mo siya. Ano naman po. Then, pagdating po bilang isang kawani po ng gobyerno, isa pong rank and file po, mga katulad ko pong rank and file.
Siguraduhin lang po natin na nagagawa po natin yung trabaho natin na maayos para po kapag may gagawin po tayo gaya po ng pag-aaral, mas makakapag-concentrate tayo. Hindi po yung nagbabasa tayo tapos iniisip natin, tama ba yung nagawa ko? Mali ba yun? Parang may peace of mind po tayo. At isa po dun is, I'm proud to say, Bro Ed Scholar po ako. Naman. Siyempre po, yung ang programa po natin po talaga na Bro Ed is hindi lang po siya pang enrollment, pang bayad ng tuition, para po siya sa pagtupad ng pangarap natin. Kumbaga may malaking role ang Bro Ed Scholarship Program, no? Yes ng po. Pamalang Palalawigan ng Isabela. Kasi malaki-laki din, di ho ba, yung naibibigay para sa pantustuso natin. Lalo-lalo ng mga Lobox mahal. Opo, And yung the tuition fee, tuition nagmahal. fee po namin 11 Oo. tapos ang bigay po is 10,000, no, di ba po? Parang 1,000 plus Lobux na po. Malaki yung tipid po Gob, yun. baka naman. Gob, graduate na. Pero pwede nyo pa naman pong ihabol pa. Thank you po in advance. Gob. Ko po kayo, Gob. Vice Gob. Okay lang rin po. Buong puso po Nanonood namin doon, no? tatanggapin. Ay. Nanonood sila Governor and Vice Governor. Hello ho sa inyo. Para ho sa inyo hong dalawa mga attorney, ano ho ang, unang luho o reward na ibinigay ho ninyo sa inyong sarili o sa inyong pamilya matapos ho ninyong makita ang inyong pangalan sa listahan ho ng mga bar passers? Meron ho ba? O ano ba? Katatapos pa naman po ng release, wala pa po akong nabili na luho ko kasi Ilocano garod. Ilocano garod. Iniisip ko na naman yung celebration, magkano na naman yan. Naging practical lang. Yes po. Practical. Hinihiritan ko na nga po isa-isa yung mga kaibigan kong abogado. Oy, lechong ka na. Insan, ganito ka na. How about Attorney Shirley? Wala pa rin po. Hinihintay ko pa po yung sahod. Kada nga po may magko-congrats sa akin, 1,000 nga po kada congrats para may pangbili na po. Baka naman, magsasabit na po ako ng QR code ko ng GCash. Sa susunod. Patunay lang ho yan, no, na even sila ho yung mga, although kayo ho yung formal, no, natatawaging attorney once na kayo nag-take ho ng oath. But syempre, no, let me call you attorney na. Syempre, doon lang din yung punta. Kahit na lawyers na ho sila, down to earth pa rin. Tignan ho ninyo, magbigay na ho kayo. Bali, kapag may mga client na ho sila, attorney, sila na ho magbibigay. Nadidinig po naman siguro nila Gob, Vice Gob, House Speaker. Automatic ho yan. Pero sa ano naman, sa tatay. Sir, bilang ama ho ng iyong anak ko na lawyer na, ano naman ho yung binigay ho ninyo sa kanya after ho malaman? Di ba may mga magulang ho na ganun? Pero may mga magulang ho naman na papatagalin pa. Okay, may pa-surprise ako. Kayo ho, pero hindi na surprise kung sasabihin niyo. Saka na siguro, hindi ko pa ibibigay. Hanggat dahil wala pa ako ngayon. Pero yung yung support ho nila binibigay pagmamahal, napakalaking bagay na ho yun. Oo, sir. Oo, hindi ho mapapantayan at wala hong kalakip ho na mga salapik. Dahil Kumbaga, mahirap lang po kami, sir. Kaya hindi ko may bibigay yung talagang loko na kailangan na ibigay. pero ang pinakamahal na naibigay ho ninyo, yung pagmamahal ho ninyo. Di ba? Bilang tatay. Okay. So, eto mga tanong ho muna kay Attorney Richmond, mga specific questions ho tayo. 90.45%, kung di ako nagkakamali, ang inyong rating at ikaw ho yung number 9. Noong makita mo ho ang pangalan mo sa listahan, ano yung unang pumasok ko sa isip mo? Inasahan mo ba na kayo ipapasok sa top 20 or right after the examination na na-assess mo na ba na okay, papasa ako, magiging lawyer na ako sa 2026? Hindi ko po inasahan na magta-top 9 po ako. Hindi ko rin po, hindi ko po sinabi sa sarili ko na sure ball na abogado na ako kasi hindi ko alam ang takbo ng mga magche-check ng mga answers ko, mga examiners. Kaya
kabang-kaba po. Buong after po ng bar, yung ilang buwan po na paghihintay, araw-araw po nag-flashback yung hirap at yung tagal ng paghihintay na naman after nung pagte-take. So, yun po. Hindi ko po sinabi sa sarili ko na sure ball na yan. Hindi. Hinihingi ko pa rin po yung blessing ni God. Nakita nga ho sa video, sa social media, sa Facebook ko ninyo, na tumatalon ho kayo. Hindi ka pa makapaniwala. Yes po. Hindi ko po talaga inasahan yun. Actually, sinabi ko pa nga po, ang tagal naman. Ay, hindi naman tayo kasali dyan. Sana isabay ng ibigay yung list ng passers para From A to Z. Oo, A to Z. Doon ko na lang hanapin yung pangalan ko. Ganun. Kasabay ko po kasing nag-check. Naghintay ng result yung kaklase ko pong abogado. Kaklase ko dati na naunang naging abogado po. Okay. So bilang produkto ho ng University of La Salle, dito ho sa Isabela, ano ho yung mensahe mo sa mga law students sa probinsya ho, no, na naniniwalang kailangan pang lumuwas ng Maynila para maging top-notcher? Kasi may mga ganong notion, no, na I'm sorry to say this, pero kapag ikaw ay nag-aral sa probinsya, parang there's no chance na ikaw ay magta-top-notcher, pero tignan ho ninyo, nabasag. Yung ganong hong notion. Sir. Ang mensahe ko lang po sa mga nangangarap maging abogado at nangangarap maging mag-top, napakaganda na po ng education po, ng quality na po ang education ng Isabela. Lalong-lalo na po ang University of La Salle at ng ISU at ng NC. Yung tatlo lang po na pala. Opo, na hindi naman po sa pagmamayabang, nakita naman po natin na kaya po nating mag-produce ng top-notcher dito sa Isabela at mas tipid pa po at kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Hindi sa mga magulang po ng mga nagpapadala sa iba't ibang lugar para lang po makamit yung quality education. Hindi na po kailangan, hindi na po lalayo yung mga anak nyo. Meron po, andito na po sa Isabela, sa ULS College of Law. Joke lang. At ISU at Northeastern College. That's okay naman kasi syempre pride din ho ng inyong paaralan na makapag-produce. Pero sabi nga ho natin, no, every time na may mga resulta ho ng mga board exam, it's not all about the school, no? Nasa estudyante mismo kung gusto mo mag-top or gusto mo bumasa. Ito naman from Isabela State University College of Law. Attorney Shirley, alam ho namin na ikaw ho ay bahagi ho ng ating pamalampalalawigan ng Isabela. Ngayong ganap na rin ho kayong abogado, paano mo gagamitin ang iyong bagong titulo at kaalaman para lalong mapaglingkuran ho ang mga Isabelenyo sa loob po ng ating gobyerno? Sisiguraduhin ko pong epektibong pamamahala para sa ating serbisyong pampubliko po. Papanatilihin ko po ang diwa ng integridad at ang pagiging makatao natin para po sa mga kapwa nating Isabelenyo. Wow, naman. Talagang pang beauty contest. Pero hindi po ako tatakbo ha. Para lang po sa... Sir, pwede po bang wag nyo nang tanungin sa akin? Mga ganong tanong. Mukhang pang miss isa ka ata sa candidate sa Skin Isabela. Bitin lang po talaga kasi yung height. Hindi, kidding aside ho naman. Sige, bago ho yung pang pinali ho naman, sa ayaw ninyo, salamat sa mga tumulong ho sa inyo. Meron na akong inihanda ho dito na rapid fire question. Mabilisan ho. Una ho, no? Attorney Richmond, papapiliin ho kayo anyway, dalawa ho, ni Attorney Shirley. Nasa sa inyo ho kung i-explain ho ninyo. But hopefully, i-explain ho ninyo. Okay. Rapid fire question number 1. Is it kape o tulog? Attorney Shirley. Tulog. Bakit po? Yun po ang wala sa akin nung nagre-review. How about Tulog. Attorney Richmond? Tulog. Tulog. Explain ko po. No? Nakwento ko pa nga po kahapon. Na-meet ko po si Congressman JST, Joseph Tan. At tinanong niya yung anong sikreto. Sabi ko, quality sleep po, Congressman kako po. At least 8 hours po. Sinunod ko po yun.
kailangan makatulog. Di baling hindi na Siyempre, hindi naman dapat hindi magbasa, no? Pero kung papipiliin ako kung matutulog ako magbabasa, matutulog muna ako. Kahit konti na lang yung... Wala rin pong silbi yung napakaraming basa nyo kung pitin po sa tulog. Parang niloloko nyo lang po yung sarili yung mag-review na di metro, na di oras, pero kulang naman sa tulog. Parang wala pong silbi yung inaaral. Ngayon, unlimited na yung tulog ninyo. Anyway, finally, civil law or criminal law? Attorney Richmond. Civil law po. Yun po yung pinakamataas ko. Chinag ko po kanina. Yun po yung 96 ako. Pero why civil law? Ewan ko po siyempre mas na-apply po kasi. Lagi po, common po kasing civil law sa daily life. Kaya po siguro mas naging madali sa aking sagutin yung civil law. Pero kapag kayo huy na-practice, ano ho yung inyong gusto? Ito, dagdag mo na tanong, no? I'm just curious lang. Ano ho yung gusto ho ninyong hawakan? Civil case or criminal case? Civil case na lang po. Both na lang. Kung hindi pwedeng both, civil case po. Civil case. How about Attorney Shirley, civil law or criminal law? Civil law din po. Bakit po? Yun din po kasi yung mas nanghila sa akin pataas para po makalusot. Pero sa by profession, no, as a lawyer, kapag ikaw ay tatanggap po ng kaso, is it civil case or criminal case? Civil law po. Civil Civil case po case. talaga. May nagbanggit po sa akin noon, tumatak lang po sa utak ko. Pag criminal case po, kaya nga po siya criminal, wala po siyang pera. Nagnakaw siya. Pro bono yan. Doon tayo sa civil case. Medyo may chance tayo doon, di ba? Mga lupain. Yun, siguro ito ho'y sa tingin ho dyan ho ninyo may apply yung talagang natutunan ho ninyo. Dyan yung forte ho ninyo. Kumbaga, sa civil law or sa civil case. So, siguro, finally, anong mensahe ho ninyo sa atin ho mga kababayan, lalong-lalo na sa mga aspiring ho, na mga law students ho natin na gusto rin ho maging abogado someday. And at the same time, sa mga hindi ho pinalad na mga bar examinee ho na kabatso ninyo or sa mga nitong mga nakalipas ho ng mga bar examinations. Ako po, ang masasabi ko lang po is sa mga hindi po pinalad or na-delay lang po, mas maganda pong term yung na-delay. Baka po hindi pa po ito yung perfect time, pero pinag-prepare pa rin po namin kayo in the future. Then para po sa mga kapwa ko, kawani ng gobyerno, guys, aral na, may bro-ed tayo, tapos supportive po ang ating governor, si Vice Gov po, tapos isa po pong palang nakatulong sa akin habang nag-aaral po ko is, inalaw rin po kami na mag-flexi time. O yun po. So, malaking support po talaga ng government po natin. Kung kami po na simpleng mamamayan ay natulungan, how much more pa po kayo na, mas marami po tayo po mag-aangat sa Isabela. Ganun ho talaga ang aming punong lalawigan si Governor Rodito Albano. Basta't may kugnayan ho sa professional growth, talagang supportive ho siya. Ang dami ho mga bro scholars ho sa ngayon na talaga naman makikita mo they are a professional right now. That's talagang umangat yung kanilang pamumuhay. Anyway, congratulations to Attorney Shirley. How about Attorney Richmond? Ito yung isa sa pinakamapalad ho sa lahat, sa mga libo-libong mga nag-exam sa bar examination. Mensahe ho. Mensahe ko lang po, wag po kayong bibitaw sa pangarap nyo na maging, sa mga estudyante po ito dahil po ako, maraming beses po ako bumitaw, pero alam ko po sa puso ko na ang destiny ko po ay maging abogado. Ilang beses po akong umatras, ilang beses ko pong iniwasan ng pag-aaral ng abogasya. Alam ko po sa puso ko na ang sinasabi po ng Diyos ito po yung tapusin ko at wag ko nang i-distract yung sarili ko. Kaya po yung mga nagda-doubt dyan, at atras abante rin po sa pag-take up ng law school. Tama na po yan. Seryosohin nyo na po. Napakapalad po natin
na may opportunity po tayong umangat ang buhay kapag naging abogado po tayo. Pagtatrabahuan lang po natin to pag naging abogado na tayo. Kahit papano po, siguro masesecure po natin yung buhay po ng mga pamilya natin, mga anak natin, at may balik natin sa mga magulang natin yung sakripisyo nila. Tapos po sa mga hindi pinalad, sabi nga po ni Ma'am, delayed success lang yon. Huwag po kayong bibitaw. Huwag po kayong bibitaw. At gaya po ng ginawa ko po siguro, ang masishare ko lang, i-assess nyo po sa sarili nyo kung bakit. Ano po yung mga pagkakamaling nagawa nyo kung bakit sa tingin nyo hindi umabot sa 75 na cut-off. Yun lang po. At sa mga magulang po na nangangarap na magkaroon po ng anak na abogado, napakaswerte po natin na sa Isabela may 3 pong law schools na kaya pong tuparin yung mga pangarap natin yon, na hindi na po tayo kailangang lumayo at mabantayan pa po natin lalo mga anak natin. Kaya po, go na po, napakamura po ng ng enrollment ng law. Kaya ito na po yung sagot sa kahirapan. Joke po. Anyway, again, congratulations. At ito, no, dahil kasama ho natin si Sir Juan, ang tatay ho ni Attorney Richmond. Sir, ano naman hong mensahe ho ninyo, no, sa mga anak at the same time, mga magulang ho tulad ho ninyo? Mga magulang tulad ko, proud ako sa anak ko at tinupad niya yung pangarap niya kahit pahinto-hinto. Kaya tayo mga magulang, ipus natin sila na mag-aral at mag-aral. Hindi natin pababayaan. Hanggat kaya natin mga magulang, sige at until sa succeed nila. Maraming salamat sa mga magulang na magsuporta sa mga anak. About sa mga mga bata ho naman, mga anak. Kasi nakita ho ninyo yung journey ng anak ho ninyo sa Attorney Richmond. So ano yung may papayo ho ninyo sa mga nanonood ho ngayon ng mga anak ho ngayon ng mga nag-aaral? Mga batang nag-aaral ngayon, pakinggan nyo mabuti ang yung mga magulang at sundin nyo ang mga pangaral nila at sa mga hindi nyo pababayaan ang pag-aaral nyo, ang importante yan. At mahirap ang buhay ngayon. Kung makapasa kayo, dyan kayo aangat. Oo. Anyway, sorry to add, no, bago tayo tuloy mamaalam, finally na lang ho siguro, what is your next plan na? May mga opportunities na ho ba na nagbukas right after ho ng result ho ng bar? Attorney Richmond. Wala pa po akong plano ngayon. Ina-enjoy ko pa po yung moment. Okay. Opo. Oh. At gusto ko pong, pwede pong magpasalamat. Ay, sure po. Oo, mamaya po. Go ahead okay po. na Okay po. lang. Siyempre po, number 1 po, pinapasalamatan ko po ang Panginoon na binigay niya po yung pangarap kong titulo, ATTY, period. At siyempre sa magulang ko, sa mga magulang ko, kahit po yung mauna po yung nanay ko, naniniwala po akong ginabayan niya po ako. At sa tatay kong nagtitiwala, hindi po bumitaw magtiwala. Sa kapatid ko po, si Kuya Danny Boy. Sa mga kaibigan ko po, churchmate, at mga kaibigan ko po sa law school. At syempre po sa ULS College of Law na pinamumunuan po ni Dean Romy de la Cruz po at kay Father Pisio. Baka naman po, Father, yung tradition ng ibang schools. So, joke lang po. Na-pressure si Father. Father, sana po umabot po itong mensaheng to. Maraming salamat po in advance sa ibibigay nyo. Sige ba? About Attorney Shirley po? Wait lang. Next plan or may mga opportunities ba? Ay, wala pa po. Ako po ang nasa isip ko lang po, balik serbisyo po kasi very supportive po ang PGI nung nag-aaral po ako at ngayon po is magbabalik serbisyo, publiko lang po talaga ako.
Okay. Baka may papasalamatan ka pa po. Ako po, pasasalamatan ko po talaga muna yung Panginoon din po. Kasi nakulitan po siya sa lahat ng prayers ko. Pinalusot niya po ako. Then, ang pamilya ko po, yung asawa ko po, mga magulang ko po, yung mga anak ko po na kahit sila po yung pahinga ko. Yung tipong na-stress na ako, na nagbabasa, magpapatimpla ng dede. At least may may break po ako magbasa, ganun po. At saka yung mga kaibigan ko po, mga kasamahan ko po sa trabaho, alam ko pong pinag-pray po nila ako. Then, updated pa rin po sa chismis, ganun, masaya pa rin. May break po tayo sa pag-aaral, ganyan po. Then, ang mga kaibigan ko po sa law school, at least po, kasama ko po sila sa ups and downs. Pag may bumagsak, at least, damay-damay, ganun po. Ngayon po pumasa kami, sama-sama po kami pumasa, Attorney Jade, Attorney Jane, Estado, sama-sama po kami pumasa ng magkakaibigan. Sobrang happy po talaga ako sa amin. Okay, anyway, maraming salamat ho, no? Again, isang malaking karangalan ho, no? Ang makasama ho kayo ngayong hapon ho na ito dito sa Isabela Broadcast Center, Attorney Richmond at Attorney Shirley at kay Sir Juan, no? Ang tatay ho ng ating number 9 sa top 20 ho no, ng 2025 bar examination. Ang inyong tagumpay ay patunay ho na ang galing ng Isabelenyo ay pang world class ho na rin at may puso ho para sa serbisyo. At syempre, ang pamalampalalawigan ng Isabela through the leadership of our Governor Rodito Albano and Vice Governor Kiko D, ang kanilang pagbabati din ho sa inyo. At syempre, sa iba pa hong mga abogado ho ng mga Isabelenyo ho natin. Muli, again, no, ang pagbati ho sa lahat ng mga bagong abogado ng Isabela at hanggang sa susunod ho no, na Martes para ho sa mas malaliman pa na koneksyon at mas malawak ho na impormasyon. Maraming salamat sa ating mga viewers na nanood sa ating episode ho ngayong araw ho nito. Huwag din ho kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, and subscribe to our YouTube channel to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito ho sa ating lalawigan ng Isabela. Sa ngalan ho ng ating mahal na Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalampalalawigan ho ng Isabela, ito po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamalampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ho ang Isabela Connect ka dito. Maraming salamat po. Congratulations po tayo. Congratulations po. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.